Umpisahan na natin ang pagbuo dito sa nabili natin na Shogun na bilugan. Halos ilang taon na daw ito na stock kaya marami tayong papalitan. Kaya kung meron kayong alam na mga pyesa niya na mabibilhan, PM nyo na agad ako para mabilis natin mabuo yan. Ngayong araw ay dadayo tayo sa Binangonang Rizal dahil may kukunin tayo na motor na bago nating bubuuhin. Medyo mahihirapan lang ako sa mga pyesa nito pero alam ko nandiyan din kayo at kaya nyo akong tulungang maghanap ng mga kaha nito. At makalipas ang ilang oras na biyahe dahil medyo traffic at nakarating na rin kami. Ang ganda pa ng itsura nung ba nagamit natin dito dahil hindi pa siya nababangga. Dahil matagal na natin nakuha yung motor, ngayon ko na lang ulit to sinimulan. At bago pala dumating tong Pasko ay nabangga yung ating gamit na van. Kaya hindi natin to nagamit nung paghatid dun sa Raider 150 dahil nasa gawaan pa itong gamit natin na van. Mabalik tayo dito sa bibilhin natin na motor, nilabas na ni Sir sa garahe kaya andito na siya sa medyo kitang kita mo na. At ang kagandahan ay hindi nilinis ni Sir para makita nyo na stock na talaga ng ilang taon na. So ayan mga tol, so andito tayo sa Binangonan dahil meron tayong kukunin na motor na i-restore natin. Siyempre, inalok na niya ni Sir. Sir, pangalan Sir? David. So, galing to kay Sir David. So, ito yung motor daw ng tito niya. Tapos, pinapa-restore niya kasi ibenta daw sa iba. Gusto nila makita ulit na magiging bago. Kaya ito yung next na project natin. Kaya abangan nyo yung gagawin natin na restoration dyan. Alright? At nagkasundo na kami sa presyo kaya ilalagay ko na to sa van para maiuwi na. Gaya ng sabi ko ay medyo mahirapan tayo sa mga pyesa or kaha pero gagawa natin ng paraan yan. I-convert natin yung mga dapat i-convert dyan. Dahil phase out na yung ganitong motor at konti na lang yung tumatangkilik tapos mababa pa yung bentahan. Kaya bubuhayin natin ulit yung ganitong motor para makita nyo na okay yan at gwapo pa rin pag binihisan. Kaya maraming salamat kay Sir David dahil tayo yung pinagkatiwalaan. Kaya hindi ko kayo bibiguin dahil ibabalik ko sa dati at lalagyan ko pa ng angas na forma. Kung dati ay pang junk shop na lang yung presyo neto, ngayon ay bibigyan ko ng panibagong halaga. Siguro pagtapos ng pagbuo ko neto, pang parts out na lang talaga. Charot! So ayan mga tol, naisakay na natin yung motor dito sa van kaya iuwi na natin to para masimulan na at mapalitan na natin kung ano yung mga dapat palitan. Alright? Kaya abangan nyo na lang kung ano-ano yung mga ikakabit natin dito. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Ang tagal na nating walang upload kaya ngayong araw ay bubuksan na natin itong na-stock na motor at sisimulan na natin ang pagbuo dito. Dahil alam ko marami na ang sabik na makita ang before and after nitong pagbubuo. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na natin. So ayun mga tol, sobrang tagal nating nagpahinga kaya ngayon ay sisimulan na natin yung bubuhin natin na bagong motor. Kaya buksan na natin to at simulan na natin ang baklasan para makita nyo kung ano magiging before and after nito. Alright? Dahil halos isang buwan tayong walang upload na video, ngayon na lang ulit natin to sisimulan. Alam ko ay marami rin nag-aantay kung ano bang magiging itsura kapag natapos na yan. Kaya sa mga nag-aantay, pagpasensyaan nyo na ako kung ngayon na lang ulit ako nakapaglabas ng video at masyadong natagalan. Dahil syempre marami rin naman akong pinagkakaabalahan at ginagampanan. Pero this time ay dito ko na muna ibubuhos yung oras ko para makita nyo na kung ano ba yung pagbabago. Kung dati ay puro alikabok at puro basag at puro kalawang ay papalitan natin lahat yan ng mga bago. Alam kong marami ang susubaybay dito dahil ang tingin ng ibang tao na mahilig magmotor dito ay patapon na yung ganyang motor. Pero para sa amin mga nagbubuo ng motor ay masarap sa feeling na nakabuo ka na ulit ng mga pang junk shop na motor. Tama na ang kwentuhan, balik na tayo dito sa binubuo natin dahil baka mapaiyak pa ako. Kumuha pala ako ng cutter at pinutol ko na yung mga cable tie na nagduduktong dito dahil basag-basag na yung mga kaha. At binaklas ko na yung 2 tornilyo dito sa harapan dahil kinakalawang na. Kaya hinugot ko na itong socket ng wiring ng headlight para matanggal na at meron lang ako napansing katakataka. Puro glue stick na pala itong kaha niya dito sa headlight kaya kailangan na talagang palitan na. At dito naman tayo sa tambutso niya, kailangan na natin tanggalin to para mabaklas na natin lahat ng mga dapat
dapat baklasin. Pati yung dalawang tornilyo dito sa makina ay babaklasin natin dahil tuluyan na talaga natin siyang aalisin. At pagkatapos ay tatanggalin na natin yung grab bar nito para matanggal na rin natin yung mga kaha nito. Sa pagbaklas pala ng mga kaha ay kailangan mo lang sikwatin dahil nakaipit lang yan sa mga goma. Pero syempre kailangan mo rin maging marahan para hindi mabasag yung mga kaha niyan. At dito naman sa makina niyan, sa mga hindi nakakaalam, wala palang karburador nung nabili ko yan. Kaya sa mga merong nakakaalam na pwede natin mabilhan ng karburador tsaka manifold niyan ay message lang kayo. At syempre naghahanap rin pala ako ng airbox niyan tsaka ng mga kaha na bago. Balik tayo dito sa ginagawa natin, baklasin na natin U-box para makita na natin yung chassis niyan. So ayan na, nabaklas na natin itong U-box niya, kaya makikita nyo, yung chassis niya is puro alikabok lang pero sobrang kinis pa at wala pa namang gaanong kalawang. Tapos itong bracket na winelding dito sa chassis, pag-iisipan ko pa kung babaklasin ko or hindi na kasi magagamit din natin para dito sa footbag sa angkasan. Tapos itong makina pala nito is wala siyang starter. Ayan, kumbaga sa Raider is Gen 1. Ito is Gen 1 ng Shogun Pro na walang starter. Ayan. Yung tulisan ata meron ng starter pero itong Shogun Pro na bilugan is wala atang starter. Kaya kickstart talaga yung kailangan gamitin. Pero all goods pa naman to, nakikickstart pa. Kaya all goods. Tapos wala palang carb to nung nabili ko. Kaya papalitan natin or bibilhan natin kung anong tutugma. Baka kasi yung block down nito is may problema na. Kaya i-check rin natin yan. Itatap overall natin para all goods bago natin ibigay sa inyo. Alright? At binaklas ko na rin pala yung tangke niyan para mapinturahan na natin sa susunod na mga araw. Sa pag-restore pala nito ay hindi natin masyadong mamadaliin pero ipapangako ko sa inyo na mayroong pagbabago araw-araw. At binaklas ko na pala yung lagayan ng baterya at hindi ko akalain mayroon pa palang kasamang baterya na luma dito. Pero dahil matagal na na-stock ay papalitan na rin natin yan ng bago. At binaklas ko na rin pala yung mga shock nito para matanggal na rin natin yung swing arm tsaka yung mags nito. Sa pagtanggal pala nito itong shock, meron lang siyang dalawang tornilyo na number 14, makapakadali lang magpalit. Yun nga lang, kailangan mong baklasin yung mga kaha nito. At pagbaklas natin ng mga shock, ito namang mags ang huhugutin natin dahil papalitan natin yan ng bago na ikakatuwa nyo. At baklasin na rin pala natin itong preno niya dahil papalitan na rin natin yan ng bago. Kaya sa mga may gusto, PM lang kayo sa mga pinagpalitan ko, wag agad kayong dumiretso sa bahay ko. Meron kasing mga dumidiretso dito tapos biglang magtatampo kapag hindi nabigay dahil alam nyo naman kapag may nag-PM sa akin, nire-reserve ko agad at sila yung pinapapunta ko. Kaya paunahan na lang kung sino yung unang nireplyan ko, sa kanya mapupunta yung mga pinagpalitan ko. Pero syempre, bawat isang tao ay isa lang makukuha na pyesa para lahat naman kayo ay mabigyan ko. Mabalik tayo dito sa ginagawa ko, tinanggal ko na pala yung fender niya sa likuran at binaklas ko na rin yung mga shifter niya para mahugot na rin natin itong swing arm. So ayun, nabaklas na natin yung mga nakakabit dito sa hulihan katulad ng mags, ng kadena, kung ano yung mga nakakabit dito sa hulihan tsaka swing arm is nabaklas na natin. Kaya ang susunod natin is babaklasin naman natin itong mags dito sa unahan tsaka yung caliper. Tapos yung shock at kung ano pa yung mga pwedeng baklasin. Alright? Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, binaklas ko na itong dalawang tornilyo dito sa caliper para mabaklas na natin. Medyo nanikit nga lang siya pero kailangan na rin natin yung baklasin dahil papalitan na rin natin yan. At niluwagan ko na rin itong ehe dito sa mags para mabaklas na rin natin at susunod na rin natin yung shock niyan. So yun, nabaklas na natin yung mags harap at likod, pati yung shock niya dito sa harap, pati dito sa likod, pati yung mga preno niya. Istabaklas na natin. Bali ang natira na lang dyan is itong chassis, yung makina, tsaka yung harness niya. Kaya bukas is babaklasin na natin yan at lilinisan natin para makita nyo na yung magiging itsura niya. Alright? So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Dahil napagdesisyonan ko na kailangan na natin tanggalin to para mas malinis na siyang tingnan. Para sa pagkabit natin ng kaha ay hindi siya makakasagabal. At syempre tinanggal ko na rin yung makina. Ayun nga lang, naipit yung aking kamay. So ayun mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Kahapon hindi na natin nabaklas yung makina at saka yung harness. Kaya ngayon is babaklasin na natin at lilinisan na rin natin itong chassis niya at ikakabit na natin kung ano yung mga dapat ikabit.
Right? Kung napanood nyo, yung kinuha ko to ay talagang napabayaan na ng sobra. Kaya mas na-challenge ako na ibalik yung dati niyang itsura. Sa itsura naman ng chassis ay talagang napuno lang ng mga alikabok. Kaya lilinisan natin yan para matanggal yung mga natuyong alikabok. Kaya unti-unti na natin baklasin yung mga nakakabit dito sa chassis para mabaklas na rin natin yung makina. Dito sa part na to ay medyo nahirapan ako dahil sobrang tigas na ng tornilyo na nagduduktong sa chassis at makina. Pagkatapos ko matanggal yung ibang tornilyo ay tinanggal ko naman yung mga socket dito sa wiring para matanggal na natin ng lubusan. At itinulak ko na ng flat screw yung mga ehe nang biglang bumagsak yung makina. Buti na lang ay naglagay ako ng kalang. At dito sa part na to tinanggal ko na muna itong cover dito sa sprocket dahil hindi mahugot yung isang ehe niyan. Nang mahugot ko na yung mga ehe ay unti-unti ko nang tinanggal yung makina. Ayon nga lang ay ayaw pa rin siyang malaglag. Kaya pala ayaw malaglag dahil may nakasabit pala na socket ng wire. Kaya nung tinanggal ko yung socket na nakasabit, ayun, muntikan pa akong maipit. Mabuti na lang ay alerto ako kaya hindi gaanong masakit. Kaya nung bumagsak na yung makina, tuluyan ko na siyang tinanggal sa chassis niya. At pagkatapos, ito palang footrest na nakakabit dito na naka-welding ay tinanggal ko na. Para kasi mas malinis siyang tingnan kapag kinabit na natin yung mga kaha. Alam ko, isa rin to sa mga importante dahil ito yung inaapakan ng footrest sa angkasan. Pero isa rin kasi ito sa magiging sagabal kapag kinabit na natin yung mga gamit natin na ikakabit na pangmalakasan. At para linisan na natin itong chassis niya ay kailangan na natin tanggalin yung mga harness na nakakabit dito. At pagdating naman dito sa ignition coil ay medyo pinahirapan ako dahil kinakalawang na yung mga tornilyo. At pagkatapos ko matanggal yung harness ay ito namang susian yung tinanggal ko. Madali lang naman tanggalin yan, meron lang yan 2 tornilyo. Medyo natatagalan lang ako sa pagbaklas niyan kasi kung ano-ano yung mga iniisip ko. At para lubusan na natin siya mabaklas at malinisan, tanggalin na natin itong throttle na cable niya. At dahil nanikit na itong grip niya, ay hiniwa ko na lang ng cutter para mabilis natin siyang mabaklas. Papalitan din naman natin yan ng bago, yung mas maganda at mas maangas. At dinerecho ko na dito sa labas para malinisan na natin at para dumalo yung tubig dito sa pababa. At nagdala na ako ng tubig para matanggal na natin yung putik at yung mga alikabok na natuyo na. Bibilisan ko na lang ang paglinis dito dahil kung ipapakita ko sa inyo ng buo ay sigurado ay matatagalan ng sobra. May mga pagkakataon pa nga dyan na kinukutkot ko yung bawat singit dahil sobrang dami talaga ng mga putik. Halos inabot nga ako ng mag-iisang oras dyan kakalinis dahil sobrang dami talaga ng mga putik. Kaya pala nung unang buhat ko dyan ay sobrang bigat. Buti na lang nung nalinisan ko ay gumaan na kahit papaano. At bukod sa gumaan na ay nakita na yung magandang pintura at kaya nagmukha na siyang bago. Kaya pagkatapos ko malinisan at matuyo na ay pinasok ko na ulit dito sa loob. So yun, nalinisan na natin itong chassis niya. Kaya isusunod na natin yung makina at lilinisan na rin natin. Tapos bibiyakin na rin natin para malaman natin kung ano yung dapat palitan dyan. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish! Habang binabaklas ko itong makina ay meron ako nakitang kakaiba. Kaya hinugot ko na para malaman ko kung tama ba ako ng suspetsa. Bukod sa puno na ng carbon itong block tsaka yung head niya, ito yung maling pagkakabit niya. Kung mapapansin nyo, nasa ibabaw yung tuldok kaya inilipat ko, binaligtad ko para maayos na itong makina. So yan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Kahapon is nabaklas na natin yung makina dito sa chassis niya. Kaya ngayon, ito yung mga ikakabit natin para dito sa binubuo natin na Shogun Pro. Alright? So, katulad na lang na itong mugs. So, ito yung mugs na ikakabit natin is pang Raider. Tapos, itong shock na fully adjustable. Wala lang siyang baso. Tapos, itong pipe. Pang Raider din itong pipe na to. Yung tubo is i-convert na lang natin. Tapos, itong makina is bubuksan na natin at titingnan natin kung may problema ba yung block nito or wala. So, tsaka ako nabubuksan yan at ipapakita sa inyo. Ito muna yung pagtutuunan natin ng pansin. Lilinisan muna natin tong makina para maisalpak na rin natin doon at kung wala namang papalitan. Pero possible dyan, tatanggalin na natin tong manifold. Papalitan natin ng bagong carburetor to.
Alright? Ito pala yung una natin babaklasin, itong manifold niya dahil hindi na natin kailangan to. Dahil magpapalit tayo ng stock manifold at stock carburetor nito. At ito namang cover dito sa timing gear ay babaklasin na rin natin para ma-timing muna natin bago natin baklasin. Kaya ang ginawa ko muna ay kinickstart ko muna para tumutok yung timing mark niya. Magkakaiba tayo ng proseso, depende na lang sa inyo kung paano kayo magbaklas, pero ganyan kasi ang magbaklas, tina-timing ko muna bago ko tanggalin yung head. Kaya na-timing ko na, yan ipapakita ko sa inyo, ayun yung timing mark niya, makikita nyo tama na. Kaya tanggalin na natin yung mga tornilyo para mahugot na natin itong head niya. Syempre, bago mo mahugot yung head na yan, kailangan mo rin tanggalin itong tensioner niya. At pagkatapos ko mabaklas yung mga tornilyo, eto na huhugutin na natin. Sa paghugot ko pa lang ay meron na akong nakitang kakaiba at aking napansin. Dahil bukod sa puno na ng carbon at sunog na, eto na yung nakita kong kakaiba. So yun na, nahugot na natin itong head. Kung mapapansin nyo, ay sunog na sunog ng carbon. Pati itong block nya. Ayan, yung block tsaka piston is may mga sunog na, pero ang gagawin natin, lilinisan natin or tatanggalin din natin itong block para makita natin kung may gas-gas na ba itong piston or wala pa. Right? Bago ko pala hugutin yan, tinanggal ko na muna itong head gasket at ito yung ituturo ko sa inyo. Pero mamaya na, dahil baka okay pa naman to at puro gas-gas lang talaga, kaya siguro umuusok na to. Kaya dahan-dahan ko nang hinugot para makita na natin yung piston tsaka yung block nito kung may gas-gas na ba talaga. Pero batay sa nakita ko, bago pa yung piston at wala pa namang gas-gas, ito lang yung maling pagkakabit niya, baligtad yung pagkabit ng piston. Kung nagkataon na matagal na paggamit, panigurado yung piston nito tsaka yung block ay magkakagasgas. So yun, nabuksan ko na at ito yung napansin ko, itong block niya is makinis pa at mukhang okay pa naman. Tapos ito namang piston is okay, all goods pa. Ang mali lang dito, kaya siguro sabi nung dating may-ari is medyo mausok daw dahil nga baligtad yung pagkakabit nitong piston. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang dot. Ayan, yung dot na yan, yung tuldok na yan, ibig sabihin yan, dyan nakatutok yung exhaust. So, baligtad lang tong piston. Kaya kung makikita nyo yung marking, ayan o, may marking siya ng valve. So, yung valve dito is may posibilidad na nag-aabot ng konti. Konting-konti lang. So, ito lang yung nagkamali. Baligtad yung pagkakabit niya. Kaya siguro nagkausok. Kaya tinanggal ko na yung pin lock para matanggal na natin itong piston niya. Para malinisan at maikabit na natin yung tamang pagkakabit talaga dyan. Kaya nilinisan ko na yung piston niyan para malinis bago natin ikabit. Bali yung panlabas na lang kailangan na natin linisin. Kaya isalpak na natin yung block niyan para mapaliwanag ko na rin sa inyo. So yun, nakabit na natin yung piston tapos nalinisan na rin natin. So ayan, masyado nang naging bago. Ayan. So yun yung nakita kong mali. Hindi ko alam kung tama ako, pero ganito kasi ako magkabit. Yung tuldok na to is para sa exhaust. Ito yung pinakatanda ko kapag plain yung mismong piston niya. Kaya yung tuldok na yan is para sa exhaust, hindi siya para sa intake. Alright, so yung nakakabit dati is yung tuldok na to is nasa itaas. Kaya binaligtad natin bago natin ibalik. Alright? Kaya isinalpa ko na itong block tsaka yung head para yung panlabas na lang ang kailangan natin problemahin. So yun naikabit na natin yung head tsaka yung block niya. Tapos na-timing na rin natin yan. Kaya ito na lang cover ang ikakabit natin. Tapos lilinisan na natin yan para maging okay na siya. So walang problema yung block. Baliktad lang yung pagkakabit. Pero ngayon all goods na to. Bibili na lang tayo ng manifold tsaka carb at airbox nito. Alright? Kaya isinalpa ko na itong cover para hindi na magbago yung isip ko. Baka kasi magbago yung isip ko, kargahan ko pa kaya to. So yun, all goods na yung makina nito. Kaya ikakabit na natin to pagkatapos natin linisan. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Nilinisan na natin yung makina at kung ano-ano na yung chemical na nilagay ko para gumanda na at bumalik sa dating kulay niya. At dahil sa aking pagtsatsaga, hindi ko inaasahan na ganito na yung magiging itsura niya. Luminis na at parang naging brand new, yung mga singit-singit na lang talaga ang hindi kayang tanggalin. Kaya isalpak na natin yan, wag na natin patatagalin. So ayun mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Kahapon is nabuksan na natin itong makina, kaya all goods na yan. At lilinisan na lang natin yan para maikabit na natin sa chassis. At ikakabit na rin natin yung harness at kung ano pa yung pwedeng ikabit dito sa chassis niya.
Alright? Ang unang proseso pala na ginawa ko dyan ay binuusan ko na muna ng tubig para matanggal lahat ng mga alikabok at dumi. Pero syempre, kailangan din natin yan lagyan ng sabon para yung hindi kayang tanggalin ng tubig ay madadamay ng sabon, lalo na yung mga grasa at dumi. At pagkatapos ay ginamitan ko siya ng steel brush para kumintab kahit papaano at matanggal yung mga amag niya. Dahil hindi kaya ng toothbrush or basahan yung mga nanuyong amag niyan. Dahil hindi pa ako satisfied sa tubig tsaka sabon ay ginamitan ko na agad siya ng gasolina. Ito kasing gasolina ay nakakatanggal ng mga nanuyong grasa kaya mabilis siyang matatanggal talaga. Kaya sa mga magdi-DIY, ganyan lang yung gawin nyo, madali lang yan. Sundan mo lang yung proseso, panigurado magiging satisfied ka dyan. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga dahil hindi kayang tanggalin yan yung mga singit, kailangan mo pang sikwatin. Pero yung iba dyan ay may ginagamit na chemical na yung mga singit-singit na dumi ay kaya nilang tanggalin. At pagkatapos kung matanggal yung mga grasa or mga langis na natuyo, ito na yung nilagay ko. Para pala sa hindi mga nakakaalam, toilet bowl cleaner yung ginamit ko. Medyo mabisa naman siya sa pagtanggal. Ayun nga lang, ay kikiskisin mo rin. Pero mas maganda kung nalinis mo na siya ng konti, tsaka mo lalagyan yan. Kaya pagkatapos ng halos mag-iisang oras, ay ito na yung itsura niyan. Nagmukha na siyang bago. Ayun nga lang, yung mga dumi sa singit-singit ay hindi ko kayang matanggal. Pero kahit papaano ay luminis na siyang tingnan at nagmukha na siyang brand new. So yun, nalinisan na natin itong makina. Yan, makikita nyo, sobrang linis niya na. Kaya ikakabit na natin dun sa chassis niya at ikakabit na rin natin yung harness nito kapag nalinisan na rin natin. Kaya linisan na natin yung harness para maisalpak na natin tong makina doon, pati yung harness. Alright? Kaya ano pang iniintay, nilinisan ko na agad itong harness niya, pinunasan ko lang yan ng basahan dahil may mga alikabok lang naman. Hindi naman gaano kakapit yung mga alikabok at mga putik, kaya mabilis na din siya matatanggal. Kaya pagkatapos ko malinis yung harness, inayos ko na agad itong chassis dahil ilalagay na natin dyan. Medyo madali lang naman siyang tandaan dahil yung mga sakit ay onti lang, kaya mabilis na natin siya malalagay. At pagkatapos natin mailagay yung harness, ito namang makina ang isasalpak na natin dito sa chassis niya. At para sa mga hindi nakakaalam, ay hindi ko na pala pininturahan yung crankcase cover ng makina dahil okay pa naman yung crankcase cover niya, medyo may dumi lang ng konti pero hindi naman gaanong halata. Kaya nung maisalpa ko na yung makina, ito naman nilagay ko itong susian niya dahil para kapag dumating na yung mga ibang pyesa ay pwede na natin paandarin, lalo na yung karburador nito. Yun na lang talaga yung inaantay ko para matesting na natin yung makina kung aandar na ba talaga. So yun, naisalpak na natin yung makina dahil nalinisan na natin. Pati yung harness is naisalpak na natin. Ayun nga lang is wala pa yung ibang pyesa na ikakabit natin para dito. Kaya kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish! Binuksan ko na pala yung mga ikakabit natin para dito sa motor na to. Syempre, yan yung ikakabit natin na pangmalakasan TRC Racing, yung pinagkakatiwalaan ko. At nagdatingan na rin yung mga parcel na kailangan natin para sa makina, kaya mapapaandar na natin to. Ayun nga lang, pagkasalpak ko, biglang nagliyab yung motor na binubuo ko. So ayan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. May mga pyesa na hindi pa dumadating pero ang kagandahan is may mga dumating na para dito sa makina. Kaya susubukan natin kung mapapaandar natin tong makina. Tapos ikakabit na rin natin yung mga pwedeng ikabit dito katulad ditong shock. Pwede na natin ikabit, ang kulang na lang kasi dito is yung swing arm. Hindi pa dumadating pero ikakabit na natin yung carb nito para mapaandar na natin tong makina. So ito yung ibang pyesa na dumating na para dito sa binubuo natin na Shogun Pro. Kaya bubuksan na natin katulad nitong ito pala yung isang set na sprocket tsaka kadena. So ito ikakabit natin. Tapos ito naman ay ito. So ito yung carb na ikakabit natin dito sa makina para mapaandar na natin yung makina ng binubuo natin. So ayan, so replacement lang siya pero all goods naman to. Ayan, all goods naman to at magagamit natin. So ito yung cable niya. Ito yung cable para dito sa carb. Ayan, dahil walang cable na kasama to, bumili na rin ako ng cable para mailagay na rin natin. So ito yung manifold na ilalagay natin. Ayan, nakaganyan yan. Para dito sa carb. Ito yung manifold niya. Ito yung preno sa hulihan. Yung caliper tsaka brake master para dito sa hulihan. Kaya kabit na natin, tapos i-testing natin kung mapapaandar natin ngayon.
Alright? Kaya inassemble ko na muna itong manifold tsaka karburador bago natin isalpak sa makina. At syempre nilagyan ko yan ng pandikit sa mga pagitan nila para hindi sumingaw dito sa manifold niya. At pagkatapos ko maiduktong yung manifold tsaka karburador, sinalpak ko naman dito sa head ng makina. Kaya eto na yung itsura, kaya subukan na natin kung mapapaandar na natin yung makina niya. At sa hindi ko inaasahan, biglang nagliyab yung motor kaya ako nataranta at bigla na lang natulala. Pero di pa rin ako tumigil kaya ang ginawa ko, inilagyan ko na ulit ng panibagong gasolina, nilagyan ko na sa bowl para sigurado na hindi na siya tatapon. Dahil kapag nagliyab pa siya, panigurado, junk shop na ang uwi at sigurado ay akin na tong itatapon. Kaya sinubukan ko na ulit siya kung aandar na ba. Puro ganyan lang yung nangyayari, ayaw magtuloy, umaandar naman, tas mamamatay na lang bigla. So ito yung ikakabit natin na shock na fully adjustable, high-tech na kung tawagin ng TRC Racing. Buksan na natin para makita nyo kung ano bang itsura ng ikakabit natin na shock para dito sa binubuo natin. So ito yung itsura nya. Yan. So ito yung shock mismo. Tapos meron na siyang reserbang spring. Once na magasgasan or madumihan itong isa, is pwede ka magpalit para magmukhang bago ulit. Kaya isinalpa ko na itong shock kahit wala pa yung swing arm natin kasi pwede naman ng abang to kapag dumating na yung swing arm na ikakabit natin. Yun na lang talaga yung inaantay para maisalpak na rin yung mags niyan. Kaya lang hindi pa rin natin maisalpak dahil wala pa yung swing arm na ikakabit natin. Tapos ito pala ikakabit natin na mags. So yung mags na to is pang Raider pero swak naman yan sa Shogun. Ito yung itsura ng ikakabit natin. Last time nagkabit na rin tayo ng ganito sa Raider FI binuo natin. Yun nga lang iba yung kulay. Kulay blue ata yung nakabit natin. Pero ito ngayon is color black and silver. Ipapares natin para dito sa binubuo natin na Shogun. So ayan. Tapos ang ikakabit natin na gulong dyan is Shipa tire pa rin yung ikakabit natin para dito sa mga project bike natin. Syempre matagal na akong gumagamit ng Shipa tire kaya tiwalang-tiwala na ako sa kanila. Kaya ito pa rin yung ikakabit natin para dito sa binubuo natin na Shogun. Alright? Kaya tinanggal ko na yung cover ng gulong para maisalpak na natin dito sa mags at para maikabit natin kapag dumating na yung ibang pyesa na ikakabit natin. Mano-mano lang yan at hindi na kailangan sikwatin dahil ganyan din namang ginawa nung nagdala ako sa vulcanizing nung gantong bulong at mags. So yun na, naikabit na natin yung gulong dito sa mags. Kaya pag dumating na yung swing arm tsaka shock, isikakabit na natin tong mags niya. Medyo namula nga lang yung kamay ko dahil sobrang tigas kapag diniinan mo. Hindi ko na kasi sinikwat kasi masisira or magagasgasan yung mags. Kaya tinulak ko na lang siya ng aking kamay. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Napatindig na natin yung motor na kung dati ay puno ng kalawang ay napalitan na natin ng mga bago yung mga pyesa nito. Kung dati ay parang pang junk shop na lang at wala ng pag-asa kaya ang ginawa ko yung mga pyesa nito na pwede pang mapakinabangan ay nirecover ko para mapakinabangan ulit to. Kaya isalpak na natin kung ano yung mga dapat isalpak para mapaandar na to. So yan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman sa wakas at dumating na itong swing arm na ikakabit natin para dito sa binubuo natin na Shogun. Kaya maikakabit na natin yung mga gulong nito tsaka mags at yung kadena nito. Kaya isalpak na natin to para maisalpak na rin natin yung mags. Syempre, unboxing muna tayo dito sa swing arm na ikakabit natin. Ganyang kulay na yung napili ko dahil not available na yung kulay silver na dapat na ikakabit natin. Kaya hindi na ako nagkatubili na isalpak na dito para dire-diretso na at maikabit na rin natin yung mags nito. Madali lang naman isalpak yan pero isasalpak na rin natin yung shock nito para kahit papaano ay may nakaalalay dito sa mags nito. At dahil kinakalawang na itong
itong sprocket at luma na kaya papalitan na natin to ng bago. At itong kinakabitan ng sprocket ay may kulay pula na pinturahan na siguro kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko para kahit papaano ay magmukha ulit siya na bago. At ikinabit ko na itong sprocket na bagong bili natin kaya magiging okay na yan pag naisalpak na. Madali lang naman isalpak yan, meron lang yan na 4 na tornilyo kaya diretso salpak na. At ikinabit ko na rin itong rubber damper para pag sinalpak natin ay swak na talaga. Hindi ko pa na isasalpak itong mugs pero marami na ako nakita na problema pero sasabihin ko na lang sa inyo kapag ikakabit na natin dito. Dahil ang ginawa natin sa pagbuo nito ay halos conversion na lang talaga yung ibang mga pyesa. Kaya hindi ko alam kung magagawan ko ng paraan pero gagawin ko pa rin yung best ko para maging okay na talaga. At hinanginan ko na pala yung mga gulong nito para pag nilapag natin ay hindi gagasgas yung mugs dito sa lupa. At hinanginan ko na rin itong pangunahan dahil isa rin ito sa importante dahil yan ang unang-una nakasadsad sa lupa. At kakabitan ko na rin ng disc dahil isa rin ito sa importante dahil kung wala to ay panigurado ay pwede tayong mabangga. 220 pala yung nakakabit dito sa unahan, bale may kasama na yung bracket yung nabili ko. Noong mga nakaraan nagbuo ko ng Raider 150 na FI ay medyo nagkamali ako sa pagkabit nito pero hindi naman pala mali dahil akala ko mali yung dumating sa akin, ako lang pala yung nagkamali. At ito namang magsalikuran ay binaklas ko ulit. Dapat pala hindi ko muna kinabit. Ang mali lang kasi ngayon lang dumating to kaya ngayon lang natin maikakabit. Kung alam ko lang na darating pala to, edi sana hindi ko muna isinalpak yung mugs. Inantay ko na lang to para dire-diretso yung pagkakabit. At yan yung itsura ng ikakabit natin. Mukhang okay na at poging-pogi to kapag naisalpak na natin ang buo. At dahil wala akong makita na baso na para sa Shogun na ito yung luma, ang piniturahan ko na lang para kahit papaano ay maging presentable pa rin siya. Okay sana yung pang Raider kaya lang magtatabas pa tayo dahil yung sa Raider na baso ay may kabitan ng fender yan sa harap. Kaya okay na tong shock sa harap, pinturahan na lang natin at para maikabit na rin natin yung mugs niya sa harap. Kaya makalipas ang ilang minuto ng aking pagpapatuyo ay sasalpak na natin dito sa tipos niya para maisalpak na rin natin lahat ng mga pwedeng isalpak dyan. Kaya pagkatapos natin mailagay yung shock, eto namang mugs ang ikakabit natin para mapaikot na rin natin at makita kung bagay na ba talaga at mapatindig na rin natin to. Pero sa unang tingin ko pa lang panigurado bagay na bagay to at poging-pogi kapag naikabit na natin lahat ng mga ikakabit dito. At finally, eto na yung itsura niya na patindig na natin. Kaha na lang ang kulang at mga preno. So yun, naisalpak na natin yung mugs sa likod tsaka dito sa unahan. Tsaka yung swing arm na isalpak na natin. Kaya unti-unti na natin itong mabubuo. Kaha na lang yung kulang at mga preno nito. Kaya pag dumating na yung mga kaha, ikakabit na natin dito at susubukan na natin ulit paanda rin to kapag dumating na yung mga kaha. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish! Sa kaha pa lang hindi mo akalain ganito na kalaki umabot yung kanyang presyo. So sa kaha pa lang medyo gumastos na tayo ng medyo malaki. Ayun yung presyo na nakuha natin ng mga kaha. From Antipolo, biyahe na tayo ng Cainta para mabili na natin yung mga nakita natin na kaha. Nagtingin-tingin na ako kung saan-saan, kaya lang sa kanila talaga yung pinakamura. So marami silang mga kaha dito, iba't ibang motor. So meron na rin tayo mga binili para doon sa Shogun natin. Full set ng Shogun Pro. So ayan mga tol, ito yung ikakabit natin sa Shogun na kaha. So color blue yung napili natin. Combination ng black dahil may mga hindi available na kulay na blue. Kaya combination siya na black. Kaya yun yung ikakabit natin para sa binubuo natin na Shogun. Sa kaha pa lang medyo gumastos na tayo ng medyo malaki. Ayun yung presyo na nakuha natin ng mga kaha. So yan mga tol, andito na yung mga kaha na ikakabit natin para dito sa binubuo natin na project na Shogun Pro na 125. Ayun nga lang is hindi natin maikabit ng mga nakaraang araw dahil nga itong kaliwang kamay ko is medyo masakit pa. Pero ngayon is medyo okay naman na kaya makakabit na natin yung mga ibang kaha para maging okay na tong Shogun na binubuo natin. Alright, kaya buksan na natin itong mga kaha dahil mga naka-plastic pa para makita nyo kung ano bang kulay o anong itsura na ikakabit natin.
Alright, sa pagbukas pa lang ng mga kaha ay medyo na-excite ako dahil hindi ko pa nakikita ng lubusan to. Kaya nung nakita ko ay medyo nang hinayang, dapat pala hindi ko na nilagyan ng combination na kulay blue. Pero okay na to dahil andyan na yan at alam ko ay maganda yung kalalabasan nito. Kaya isa-isa ko nang nilatag para mapakita ko na rin sa inyo. At eto na pala yung mga ikakabit natin na kaha. Grabe, sobrang ganda kaya alam ko ay maganda ang kalalabasan. Medyo mabigat man yung presyo, halos kapresyo na ng motor. So eto na yung mga kaha na ikakabit natin. Lahat yan inatanggal ko na sa plastic. At syempre, kaya ganun umabot yung presyo dahil original yan na SGP. Kaya makikita nyo makapal yan. Talagang original yung mismong kaha niya. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, ay binaklas ko na itong shock para maikabit na natin yung fender dito sa likuran. At tinanggal ko na rin itong mags para mabilis natin maipasok itong tapalodo niya sa likuran. Alam ko may mga magtatanong dito sa comment section bakit kailangan pantanggalin yung mags, ay pwede naman nang hindi tanggalin. Kaya sa mga hindi nakakaalam, kailangan talagang tanggalin yan dahil sa chassis ay may dalawang butas, doon mo ipapasok itong fender. Eh hindi mo agad siya mapapasok kapag may humahad lang. Eh kesa naman pilitin natin, baka masira itong kaha na may presyong di makatwiran. Kaya pagkatapos ko maikabit yung fender, ito nang kinabit ko yung shock niya, tsaka yung mags, tsaka yung caliper, isinabay ko na rin. At dito naman sa harapan ay binaklas ko na itong mags niya, tsaka yung gulong, tsaka itong caliper para maikabit na natin yung tapalodo niya. Dito ay nagkaroon tayo ng panibagong problema pero malalaman nyo na lang kapag sinabi ko na. Pero habang kinakabit ko itong mags niya ay alam ko ay mapapansin nyo na kung ano ba yung naging problema. Kaya abangan nyo na lang kung ano yung tinutukoy ko dahil panibagong gastos na naman to. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Halos ilang porsyento na lang at mabubuo na natin. Kung dati ay puro alikabok at kalawang, ngayon ay meron ng pinagbago. Kaya ano pang iniintay natin? Buuhin na natin to at para makita na natin yung resulta nito. So yan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Kahapon, nakabit na natin yung fender sa likod tsaka dito sa harapan. Tapos yung caliper sa likod is na ikabit na natin. Kaya ngayon, ikakabit na natin yung mga kaha nito para makita na natin kung ano bang magiging itsura itong binubuo natin na Shogun. So, ito yung taillight na ikakabit natin para dito. So, brand new yan, bago. Kaya, isasalpak natin yan dito. Tapos, ito na yung kaha na ilalagay natin. Yun lang natin dito sa lagayan niya. So, ito yung ikakabit natin na kaha. So, testing natin kung ano bang itsura niya. So, ganito yung itsura nung nabili natin na kaha. So, saktong-sakto, walang kulang, walang labis. So, dito ilalagay yung susian para dito sa compartment. Tapos, syempre, may ilalagay tayong goma dito sa ilalim para hindi umalog-alog yung taillight. Ito yung paglalagyan para doon sa lock ng taillight sa tornilyo. Kaya ilalagay natin dito sa ilalim. Kabilaan yan, yung isa na ikabit ko na. So ito yung luma na nakakabit dun sa lumang kaha. Yung susian natin para sa compartment. So madali lang magkabit na ito. So ito lang yung unahin mo. Baba. Yan. So may guide naman siya kaya hindi siya magkakabaligtad. So ayan, makikita nyo yung guide. Tapos ito. Yan. Ito nakaganito lang din yan. Yan. Tapos, tsaka mo ilalagay yung lock. Ayan. So, meron na siyang susian para dito sa compartment niya. So, salpak na natin. Kaya ikinabit ko na yung cable para maisalpak na natin itong kaha. At eto namang taillight ang ilalagay natin para swak na talaga. Marahil ay madaming nakapunas sa presyo ng kaha pero ganun talaga dahil phase out na to at wala na tayong mabibilhan na iba. Kaya marami rin ang nagsasabi na sana ay binili na lang natin ng motor yung pinambili natin na kaha. Kung sa bagay ay may tama nga kayo pero mas masarap kasi sa feeling na makabuo ka ng motor yung dating patapon na ay napalitan mo pa ng mga bago. So, sinubukan ko ng isalpak itong kaha niya sa likod at okay naman.
Pero babaklasin pa ulit natin yan dahil hugutin natin ng ganyan yan. Tanggalin natin dalawang gilid, tapos hugutin natin palabas para maikabit natin itong taillight. Dahil itong taillight sa loob yan, nakatornilyo. Sinubukan lang natin para makita nyo kung okay na ba yung kaha niya at kung bagay ba dito sa binubuo natin na Shogun. Alright, kaya kinabit ko na itong clutch lever tsaka itong clutch cable para pag tinesting natin sa labas ay okay na. I-adjust na lang natin sa susunod na araw kapag tetestingin na. At binaklas ko na rin pala itong lumang sprocket dito sa makina dahil papalitan na rin natin yan ng mga bago. Pati itong kadena ay papalitan na rin natin ng bago at kung kailangan magputol at mag-adjust ay gagawin natin para saktong-sakto. At dahil nakaplastro tayo na swing arm, hindi na tayo nagputol kaya ikakabit na natin yung lock ng kadena at mag-a-adjust na lang tayo dito sa swing arm para mahatak yung kadena. Madali lang naman mag-adjust, kailangan mo lang kumuha ng allen wrench at ikut-ikutin mo dito para mahatak yung kadena niya. At pagkatapos kung ma-adjust yung kadena ay kinabit ko na yung cover para kapag umapak tayo dito at naputol yung kadena ay di tayo ma-aksidente. Kaya ikinabit ko na rin itong lumang shifter. Bali hindi ako nakabili ng bago pero para sa akin ito pa ay pwede. Pero sa totoo lang wala talaga akong makita na bago na shifter na pang Shogun Pro at meron lagayan ng brake master niya. So yun mga tol, na ikabit na natin yung kadena tsaka yung mga ibang kahis na ikabit na natin, pati yung preno, pati yung shifter. Yung shifter nga pala, ito pa rin yung dati na ikinabit pa rin natin dahil okay pa naman siya at wala tayong mahanap na pang Shogun tapos meron ng kasamang bracket para dito sa brake master ng caliper niya dito sa likuran. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat. Shish! Halos 90% na nga itong binubuo natin na Shogun na bilugan dahil naikabit na natin kung ano yung mga dapat ikabit at konti na lang yung mga kulang. Medyo magastos nga lang sa pagbuo nito pero ang sarap naman sa feeling kapag natapos na agad to dahil hindi lang naman ako ang sasaya, pati rin naman kayo. Gaya ng sabi ko nung nakaraan na video ko ay kailangan ulit natin baklasin itong dalawang kaha pati yung taillight dahil ipipix natin yung taillight dito sa kaha niya. Lalagyan kasi natin ng mga tornilyo yung taillight tsaka kaha para maipix na. Dahil nung isinalpak natin to ay sinubukan lang natin para makita natin kung babagay pa talaga at tugma dito sa motor na binubuo natin. At dahil kailangan na natin isalpak to para maikabit na yung ibang kaha, nilagyan ko na ng mga tornilyo yung taillight para maisalpak na natin to ng maayos para makita nyo na ng lubos-lubusan itong binubuo natin na talagang malaki yung pagbabago at naging maayos. At syempre bago natin ilagay yung itong kaha dito sa ibabaw ay kailangan na rin natin yung lagyan ng hand grip. Hindi kasi pwedeng saraduhan agad, kailangan mailagay na muna natin itong throttle cable tsaka itong hand grip nya para hindi pa ulit-ulit yung gagawin natin ng baklas kabed. Ito lang yung kailangan natin gawin dyan. Isalpak na natin ng isalpak kung ano yung mga nasa loob para pag inilagay natin yung kaha, hindi na natin babaklasin ulit yan. At dito naman ay babaklasin na natin itong panel gauge para maisalpak na natin dun sa bago na kaha niya. Yung mga switch pala niyan ay tinanggal ko na rin dahil okay pa naman at original kaya ito pa rin yung ikakabit natin. Kaya nilinisan ko na muna para matanggal natin yung dumi tsaka alikabok bago natin isalpak dito sa kaha. Kaya lang meron tayong dapat palitan, itong switch ng busina ay sira na kaya kailangan natin palitan at hindi na natin pwedeng ikabit pa. At pagkatapos kong linisan yung mga switch ay isasalpak na natin dito sa bago na kaha na talagang napakaganda. Ayun nga lang ay medyo mahal yung presyo pero ayos lang yan, panalo ka naman dyan dahil maganda. Kaya isasalpak na natin yan para makita nyo na kung ano bang itsura. Bali hindi ko pa pala napalitan yung lens nyan dahil kinapos na ako sa budget nyan. Sa kaha pa lang kasi nyan ay medyo mataas na yung presyo pero ayos pa naman yung lens at wala pang basag kaya pwede pang mapakinabangan. At dito naman tayo sa headlight, kailangan na rin natin ikabit to para makita nyo na talaga kung ano ba talagang itsura kapag nabuo na siya. Habang sinasalpak ko pala to ay napapaisip ako kung ikakabit na ba natin to dahil meron pa pala akong isang problema.
problema. Kaya para maikabit na natin yung problema na sinasabi ko sa inyo ay gawin na natin para masolusyonan agad. Ito palang preno sa harapan ay kailangan muna natin lagyan ng brake fluid at para ma-bleed na rin natin para magkapreno na siya. Sa pag-bleed pala ng preno ay napakadali lang, lagyan mo lang siya ng brake fluid tsaka mo bomba-bombahin tsaka mo i-release yung hangin niya. Paulit-ulit mo lang siyang gagawin hanggang sa lumabas yung brake fluid at titigas na yung preno mo at kakapit na yan. Kapag kumapit na yung preno mo ay dadagdagan mo na ng brake fluid kung saan may merong maximum level niya. Syempre para makita nyo rin na meron ng preno yan ay susubukan natin kung makapit talaga yung preno. Hindi ko siya maka-freewheel dahil hindi gaanong makapersa yung kaliwang kamay ko dahil medyo makirot pa to. At dahil okay na yung preno dito sa harapan ay ilalagay na natin itong headlight niya. Sa pagkabit pala nito ay kailangan mo ng konting persa para mailak mo itong dito sa pagitan ng kaha niya. At isasalpak ko na rin pala itong hand grip. Medyo pinahirapan lang ako nito dahil hindi talaga makapersa yung kaliwang kamay ko. At pagkatapos natin maisalpak yung mga nasa ibabaw, dito naman tayo sa leg shield para makita nyo na talaga yung itsura. At oo nga pala, baka magtaka kayo bakit ganito yung kaha niya, pang Shogun R pero Shogun Pro yung binubuo natin. Halos parehas lang naman silang bilugan. Ayun nga lang, yung Shogun R ay wala ng araro pero yung Shogun Pro ay may araro pa siya. Kaya kung mapapansin nyo, yung ikakabit natin na leg shield ay wala ng araro pero swak pa rin naman yan sa mga tornilyuhan niya. At pagkatapos natin maisalpak yung leg shield, dito naman tayo sa harapan. Kulay itim yung napili ko para sakto sa tapalodo tsaka yung sa headlight cover niya. So ayun mga tol, halos 90% na itong binubuo natin na Shogun Pro dahil naikabit na natin yung kaha niya, harap likod, halos lahat yan naikabit na natin. Wala na tayong iwan or hindi naikabit na kaha. Kulang na lang neto is busina tsaka yung switch sa busina, tapos yung battery hindi pa natin na isasalpak, tapos di pa natin naayos tong preno sa likod dahil nga kailangan pa natin ilagay yung battery niya sa likod. Kaya all goods na yan, lalarga na yan, tsaka yung upuan na lang pala, hindi pa tayo nakakabili ng cover, hindi pa dumadating. Yun na lang yung kulang, tapos isasalpak na natin dito. Right? So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish! Finally, sa wakas at natapos na rin natin itong binubuo natin na motor na dating napabayaan na at kinain na ng kalawang pero ginawa natin ng paraan para kahit papaano ay magmukha ulit siyang na bago. Marahil ay napaisip kayo kung bakit yung ibang pyesa ay hindi ko na pinalitan dahil kinulang na talaga tayo ng budget. Pero ang importante dito ay mapapakinabangan lalo na yung mga naghahangad na wala talaga silang pambili at budget. So ayun mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Kahapon is naikabit na natin yung mga kaha nito. Kaya ikakabit na natin ngayon yung mga kulang katulad ng battery, ng tambutso, nitong upuan. Ay salpak na natin kung ano yung mga dapat isalpak para matapos na to. Right. Para maikabit natin yung battery, kailangan ulit natin tanggalin itong brake master dito sa hulihan. Dahil convertible tayo sa shifter, kaya yung brake master ay mag-a-adjust tayo ng paglalagyan. So dahil naikabit na natin yung battery, susubukan na natin kung magre-response ba tong panel gauge. Kaya isususi na natin para malaman natin kung gumagana ba to. So susi, yan, mapapansin nyo gumalaw na, tapos ito, nag-neutral na siya, tapos testing natin kung nagsi-signal light. So ayan, nagsi-signal light siya. Tapos subukan natin kung pag nabreno tayo is iilaw. So ayan, umiilaw. So all goods na yung wiring at okay na rin dahil may response na. Paandarin na lang natin to. Tapos all goods na yan. Alright? At dahil nag-response na at naikabit na natin yung battery, ikasalpak na natin itong brake master para dire-diretso na tayo at magkaroon na siya ng preno sa hulihan. Importante kasi na meron tayong preno harap at likod dahil hindi naman pwede na unahan lang. So yun mga tol, ito yung ikakabit natin na pipe para dito sa binubuo natin na Shogun. Bali itong pipe na to is pang Raider 150. So hindi siya yung tubo niya hindi tutugma, kaya ang gagawin natin, ang kukunin lang natin sa kanya is itong canister. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung kukunin natin sa kanya. So ito lang yung kukunin natin. So nakabag pa. Baba natin. Yan. So itong canister ang kukunin natin para dito sa binubuo natin na Shogun. So dahil yung lumang tubo, yung pa rin yung gagamitin natin para dito sa binubuo natin na Shogun. So, ito yung ikakabit natin sa kanya na power pipe from TRC
So ito yung ikakabit natin para dito sa binubuo natin na Shogun. Tapos iduduktong natin dito yung tubo na para dito talaga sa Shogun. Kabit na natin to para makita nyo kung ano ba yung sinasabi ko na para dito talaga sa pipe na to. Right? So ito yung lumang tambutso nitong Shogun. So kung mapapansin nyo is medyo kinakalawang na pero wala pa namang butas kaya babaklasin lang natin yan dito. Tapos yung canister yun yung ikakabit natin dito para kahit papaano is maging bago naman to. Ito is pipinturahan natin ng high temp para kahit papaano is maging bago siya. Lilihain muna natin yan, tatanggalin natin yung mga kalawang na yan para magmukhang bago ulit siya. Kaya baklasin na natin to para maikabit na natin yung bagong canister. Sa pagbaklas pa lang ng 3 tornilyo ay medyo nahirapan ako dahil kinakalawang na at parang lost thread na yung ibang tornilyo. Pero gagawin natin ng lahat, tayo ay magtsatsaga, mabaklas lang natin yung lumang tornilyo. At pagkatapos ay magsusuot na tayo ng salamin para hindi tayo matalsikan ng mga baga dahil may babawasan tayo dito sa tambutso. Kaya mas mabuti nang mag-ingat kaysa magbara-bara tayo ng ating trabaho. At makalipas ang ilang minuto ng ating pagbabawas ay natanggal na natin kaya pwede na natin tong tanggalin yung mga kalawang at mapinturahan. Kaya ginamitan ko ng steel brush para matanggal yung mga kalawang at para makinis kapag atin ang pininturahan. At oo nga pala, ilang oras din ang nakalipas, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko pininturahan itong tubo nitong tambutso niya. Dahil sobrang init ng panahon, hindi tayo pwede masinagan ng araw dahil hindi talaga natin matatapos to. Kaya maglalatag muna ako ng karton at para makapagpahinga at magtutulog muna ako. Pero syempre, joke lang yon, ikakabit na natin itong tambutso para kahit papaano kapag pinaandar natin ay hindi mag-iingay dito. At dahil naikabit na natin yung tambutso, maglalagay naman tayo ng brake fluid dito sa hulihan para meron na siyang preno. At gaya ng sinabi ko ay napakadali lang naman mag-bleed, magbobomba-bombahin mo lang at palalabasin mo yung hangin yan. Kaya kung magdi-DIY ka 100% kayang-kaya at magagawa mo yan. Pero kung nakahilata ka lang at hindi ka naman kumikilos, nako, hindi mo talaga magagawa yan. At dahil sobrang init na dito sa ginagawa natin at hindi pa tayo nakakabili ng seat cover kaya ikakabit na muna natin itong luma para matesting natin to sa labas. Kaya salinan na natin ng gasolina para mapaandar na natin at matesting na natin to sa labas. So ayan mga tol, medyo mainit na yung panahon kaya susubukan na natin paandarin para matesting na natin to sa labas. Alright? Kaya paandarin na natin. So dahil wala tayong nabiling airbox, ito lang yung nilagay natin, mushroom. Umiikot yan. Kaya all goods naman na yan. Kaya testingin na natin itong motor para malaman nyo talaga na okay na to. Napakaangas! So yun, sa wakas natapos na natin itong binubuo natin na Shogun Pro at na-testing na rin natin sa labas. Ang kulang na lang talaga nyan is yung seat cover dahil wala pa tayong pamalit dyan. Pero madali na yan, so paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood! Ingat! Shish!